Ang sumpa ng chemistry laboratorio. Sa isang kilalang high school sa probinsya, may kwento tungkol sa isang lumang silid-aralan na hindi na ginagamit ang chemistry lab. Ayon sa mga estudyante at guro, ang lugar na ito ay may kakaibang presensya. Madalas naririnig ang pagkalansing ng mga beaker, ang tunog ng tubig na bumubula at mga hakbang sa sahig kahit walang tao. Ngunit ang lahat ng takot na ito ay may pinagmulan, isang trahedyang hindi makalimutan ng eskwelahan. Noong dekada 80, ang chemistry lab ay isa sa pinakaaktibong lugar ng paaralan. Dito nagtuturo si Ma'am Linda, isang dedikadong guro na mahal ang kanyang trabaho at mga estudyante. Ngunit sa isang araw ng eksperimento, isang pagkakamali ang naganap. Habang nagpapaliwanag si Ma'am Linda tungkol sa isang chemical reaction, isang estudyante ang nagkamali ng timpla ng mga kemikal. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ang buong silid ay natupok ng apoy at si Ma'am Linda ay nasawi habang sinisikap niyang iligtas ang kanyang mga estudyante. Ang ilan ay nakaligtas, ngunit ang trauma ng insidente ay nanatili sa kanila habang buhay. Simula noon isinara na ang chemistry lab. Makalipas ang maraming taon, si Carlo, isang senior high school student, ay naatasang gumawa ng research tungkol sa kasaysayan ng kanilang paaralan. Sa kanyang pananaliksik nalaman niya ang tungkol sa trahedya ni Ma'am Linda. Ang kanyang curiosity ang nagtulak sa kanya na pumasok sa lumang chemistry lab kahit pa maraming babala mula sa kanyang mga kaklase. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang alikabok at mga lumang gamit sa loob. Ngunit naramdaman niya agad ang kakaiba, parang may malamig na hangin na dumaan kahit nakasara ang mga bintana. Habang ini-inspeksyon niya ang silid, nakakita siya ng isang lumang notebook. Sa loob nito nakasulat ang mga lesson plans at personal na diary entries ni Ma'am Linda. Habang binabasa ni Carlo ang diary, bigla niyang narinig ang kalansing ng mga beaker sa kabilang bahagi ng silid. Lumingon siya at nakita niyang may mga gamit sa mesa na gumagalaw mag-isa. Nagulat siya nang makita ang anino ng isang babaeng nakatayo sa harap ng lumang pisara, si Ma'am Linda. Nakasuot pa rin ito ng puting blouse at palda, ang uniforme niya noong araw ng insidente. Nakatingin ito kay Carlo ngunit hindi galit. Sa halip parang puno ng lungkot ang kanyang mukha. Nagsalita ito ng mahina, "Hindi ko sila nailigtas." Takot na takot si Carlo ngunit hindi siya makagalaw. Sa halip nakinig siya sa kwento ng multo. Sinabi ni Ma'am Linda na ang kanyang kaluluwa ay natrap sa chemistry lab dahil sa guilt. Hindi niya mapatawad ang sarili sa nangyari noong araw ng pagsabog. Naawa si Carlo kay Ma'am Linda. Nagpasya siyang magdasal para sa kaluluwa nito at nagdala pa siya ng mga kaklase upang alalahanin ang kanyang sakripisyo. Naglagay sila ng kandila at nag-alay ng panalangin sa chemistry lab. Sa huling pagkakataon, nakita nila ang anino ni Ma'am Linda na unti-unting nawawala, tila nagpapasalamat. Simula noon, nanatili ang katahimikan sa chemistry lab. Ngunit nanatiling kwento ng babala ang trahedya ni Ma'am Linda, isang paalala sa lahat na maging maingat at mapagpasalamat sa sakripisyo ng iba.